upang patuloy na protektahan ang bawat Pilipino laban sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, kahapon ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang video message ang nakatakdang pagpapatupad ng Service Contracting Program ng DOTR sa April 15. Isa ito sa mga hakbang na natukoy na sa katatapos lamang ng pagpupulong ng Uplift Committee. Simple lang ang layunin ng programa, ang dagdagan ang kita ng ating mga kababayang tsuper at tiyakin na mayroong masasakyan ang mga commuter anumang oras. Sa ilalim ng Service Contracting Program, babayaran ang mga operator at driver ng mula 40 hanggang 100 pesos kada kilometro bilang dagdag sa kanilang kita mula sa pamamasada. Mayroon ding 20% fare discount ang mga commuter nang sa ganon ay mabawasan ang kanilang gastos sa pamasahe. Ipapatupad ang programa tuwing off-peak hours sa mga rutang may koneksyon sa tren at mga pangunahing bus route. Ayon sa Pangulo, patuloy ang biyahe, patuloy ang hanapbuhay. Buong bansa ang sakop ng Service Contracting Program at inaasahang sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 PUVs at 1,000 operators. Makapagbibigay serbisyo din ito sa aabot sa 15 million commuters. Isasama sa GPS monitoring ang mga unit na sasali sa programa upang tiyakin ng aktwal at maayos ang biyahe at serbisyo nito sa publiko. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dito natatapos ang pagkilos ng gobyerno. Magpapatupad din ng 10 pesos per liter na diskwento para sa mga public utility vehicles para mapababa ang gastos sa pamamasada. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang rollout ng fuel subsidy sa NCR at mauuna sa Commonwealth. Palalawakin din ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapatupad ito sa buong bansa. Ipapatupad ang fuel subsidy sa mga lehitimong gas station na minomonitor ng Department of Energy para siguruhin na tama ang implementasyon at walang mang-aabuso dito. Maayos at maaasahan na biyahe para sa commuters at higit sa lahat ay hanap buhay na may dignidad para sa lahat. Sama-sama natin itong makakamit bilang nagkakaisang bayan. Mga kababayan, nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East. Simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUV, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may isang layunin lamang: maprotektahan ang Pilipino. Maraming salamat po. Ngayong araw ay makakasama natin sina Department of Energy Secretary Sharon Garin at LTFRB Chairman Vigor Mendoza upang bigyan tayo ng updates tungkol sa mga hakbang ng pamahalaan upang protektahan ang taumbayan laban sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Magandang hapon, tanghali po, Secretary Garin and Chairman Vigor. Good afternoon. Magandang hapon po. Good afternoon po. Ako na muna. First of all po, magandang hapon po sa inyong lahat. At marami na pong ginawa po at utos ng Presidente ang na-accomplish ng Department of Energy, especially as part of Uplift Committee. Unang-una po, wala pa pong Uplift Committee, meron na kaming
committee na ginagawa. Despite na wala pa yung executive order ng presidente on energy emergency, he created a team, and one of the basic tasks of the Department of Energy was to make sure na meron tayong langis sa bansa. Kasi nung una po, ang nervyos ng lahat, baka maubusan tayo. Pero hindi po nangyari to. Kahit wala po yung committee pa, ginawa na po to ng presidente at inutos na po sa Department of Energy. Through the Philippine National Oil Corporation, which is PNOC, bumibili na po yung gobyerno ng sariling supply para ma-augment, madagdagan ang supply ng ating oil companies. In fact, ang kabuuang 165 million liters po ang ina-acquire ng PNOC. 300 ang target nito kasi is 318 million liters, 2 million barrels. So sa ngayon po, ang na-order at siguradong darating is 165 million, which will come from Malaysia, Singapore, India, Oman, at Singapore also. No? So marami pong ibang bansa ang kukunan natin dito, hindi lang po galing po sa Middle East, para hindi po tayo dependent sa Middle East or sa Strait of Hormuz. At on the other hand, ang ating mga oil companies are also exploring. Kaya po napakaganda po ng numero natin on our stocks, which is 50 days. Usually niyan 30 days lang. Ang 50 days po, hindi po ibig sabihin na mauubos na yun by 50 days, na wala na tayong langis sa bansa. Hindi po gumagala yung 50 kasi po, nagkukonsumo, bumibili yung tao, nagdadrive po tayo, at ginagamit, pero may dumarating po ng mga bagong stocks, replenishment. So, this has been accomplished already. May system na kami with the oil companies. Pag may problema po sila, sinusumbong po namin sa ating mga taga-Department of Foreign Affairs at sila po makausap sa mga ambassadors, so they can help to make sure na yung mga orders ng oil companies at PNOC at dumarating. Ito po yung whole of government approach. Ano? Ang second po is ang anong impacto nito sa kuryente natin. So, sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other all the other electric cooperatives, very minimally increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso, 9 pesos, or 20 pesos. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos, siguro mga 40 centavos, 30 centavos. Dahil po nag-increase ang presyo ng coal, nag-increase yung presyo ng transportation. Pero para po hindi tayo po masobran ng epekto ng diesel sa electricity natin, we have suspended the rules para po dumami po yung coal na mas mura, kumonti po yung mahal na fuel tulad ng LNG, at dinagdagan po natin yung mga operating na renewable energy. In April alone, in advance po namin yung completion, at pasalamat po sa mga generation companies natin, mga 1,400 megawatts po ang na-advance natin. Instead po sa December pa sila mag-operate, pina-advance natin kasi tinulungan natin sa permitting. Ang 1,400 megawatts is good enough to energize 1.1 million households. So laking tulong po yan. Kaya po, with the whole of government approach, we have avoided a sharp increase on the cost of electricity. Ang next po na major task namin is the energy conservation. Kahit po sabihin po natin na 50 days po yung fuel natin, pero kung nag-hoard tayo at hindi pa rin tayo nagko-conserve, baka ma-shorten yan. Kaya kailangan po mag-conserve po tayo. Kung pwede lang po, kaya po nung umpisan may Earth Hour tayo. Ang suggestion namin every week may Earth Hour para aware tayo that we have to save energy, because we can control our consumption, pero hindi natin makontrol ang Israel at US. Kung may sasabihin sila or may ginawa sila or may missile sila pinalipad, hindi natin kontrolado po ang presyo. Pero ang kontrolado po natin is our consumption, and that can help our country talaga. Kung mas konting consumption natin, mas secure po ang bansa natin. Na sigurado tayo, itong 50 days na to na stock natin, it will be enough for the whole country to move ang economic activity natin continuous pa rin. So, pasalamat po ako sa mga agencies kasi nag-inspect po yung DOE, more than 500 buildings ng gobyerno, and lahat po nag-adjust at compliant.
kahit dito nga medyo uminit na yung aircon ninyo because this is to save energy, and all the agencies, I think lalampas sila sa 10-20% na directive ng presidente. We will save more, and I think maganda po ito na activity kasi we will save energy, we will save diesel, we save oil, but at the same time, we can even use the savings so that marami pa pong matutulungan yung gobyerno. So, at ang kahuli-hulihan po, isa pa po na topic po is the consumer protection. Bantay po ang DOE sa mga gas stations natin tsaka oil companies, making sure na wala silang hoarding tsaka profiteering. So, marami na kaming inisyu ng mga directives because of the EO na inisyu ng presidente na bantayan ito mga to. With the emergency powers, meron na po kaming additional power over our oil companies and our gas stations. So, ngayon po, sa tulong po ng PNP tsaka yung mga LGUs natin, mga mayors natin, kumukonti na po yung nag-hoarding at profiteering, and we have a more stable supply na rin po sa mga gas stations natin. The same way po sa mga oil companies natin, every week po pinapareport sila kung ano yung price adjustment nila, ano yung reason nila, and we have in fact coordinated with the Philippine Competition PCC, Philippine Competition Commission, na para to check the behavior of oil companies, kung meron bang cartelization or merong paglabag po ng ating mga rules on profiteering. So far pa naman, these are all under investigation or under observation, para lang po na mabantayan ng maigi. I'm not saying that there are parties that are guilty of this, pero maganda na po yan na meron tayong bantay, nandyan yung DOE, nandyan yung PCC, nandyan po yung ating mga enforcement agencies to make sure that this does not happen. So, pasalamat po ako na actually na-discuss to sa Kongreso para we need to improve our system kung gusto natin po mas nababantayan po ang ating mga stakeholders. And lastly po, because of the Uplift Committee, maganda po ito kasi kahapon po nag-meeting po kami with LTFRB, with the OTR, Land Bank, DOE, PCO, lahat po na involved, even the Office of the Executive Secretary. We're all working together to make sure that yung mga plano po ng presidente at plano po ng mga ahensya, we are able to implement. For example po, itong na-mention ng presidente na 10 pesos discount or subsidy sa mga jeepney drivers pag bumibili sila ng diesel. So, ito po, talagang hindi po madaling trabaho to kasi hundreds of mga 200,000 yata ang jeepney natin or 300,000. Malaki po, kahit sa Metro Manila po. So we will start with Metro Manila and then later po mag-expand po sa the rest of country. But this is what we call not just a whole of government but a whole of nation approach, because even today po, habang nandito po tayo, tuloy-tuloy po yung meeting namin with the JODA, the jeepney associations, and also the gas stations, orientation po hanggang po para pag-implement natin po pag next week. Alam na ng lahat kung anong gagawin. So, and this is a collaboration of the government as well as the private entities, and for that, kaya po wala pong kahit bakasyon po yesterday. All these agencies went to work and just to make sure na ang mga benepisyo po na pinaplano po ng presidente may implement po natin next year. So next week. Salamat po. Thank you very much, sir. Yes. Opo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ituloy ko lang po muna yung sa fuel subsidy, 10 pesos per liter, no? Just to give you the enormity of this program, no? It will involve around 142,698 jeepney and UV Express units nationwide. Ang pasimula lang po dito sa Metro Manila, but with our coordination with the Department of Energy, Department of Transportation, pinaplano na ho namin yung paano to papapalawakin sa lalong mabilis na panahon. Kasi sinasabi ng ating presidente, kailangan namin ibaba ito sa lalong madaling panahon.
given what's happening right now on the ground, no? So binibrief na ho namin as we speak right now yung aming mga grupo preparatory po sa ating pilot run over the weekend na mga ilang rota dito sa Metro Manila, and if everything looks good, then handa na tayo. I understand SEC around 14,000 gas stations will be involved in this program. No? It's never been done before, but it's something that all our transport sectors looking forward to. Kasi 10 piso, maliit na bagay lang po yan kung tutusin. Pero that will start them off for the day. Yung 300, yung 30 liters a day sa 10 piso bawat litro, that's around 300. That can start them off to roll in para makapag-collecta mo sila. No? So this is one of many programs na nakahilera po sa ating gobyerno. One of which, and ito rin, isa rin ito binabantayan ng ating mga mananakay, ng ating mga operators, yung service contracting program which will start on April 15. Kasama po dito yung EDSA busway, kasama rito over 840 routes nationwide initially, no? Out of these 840 routes nationwide, jeepney and UV Express runs, mga 543, if I'm not mistaken, are Metro Manila, Rizal, Cavite, and Laguna ang maapektuhan po yan dito sa immediate vicinity. The other 300 dito po sa ating ibang lugar sa buong Pilipinas. So we're ready to roll this out already. Nandiyan na po ang pondo. Ang mechanics na to is being laid out already. Babayaran po natin, gaya ng sabi ng ating presidente, from anywhere between 30 to 100 pesos per kilometer, depende po sa type of vehicle. No? Ang bus po nasa 100, yung traditional jeeps po natin 30, ang modern jeeps po natin 40 per kilometer. So the guidelines are being ironed out today. By today, we will come out with the full guidelines para maintindihan ng ating mga operator kung paano ang gagawin po dito. And one critical salient point po rito, utos na to ng ating Secretary Banoy, kailangan po mabayaran yung mga operator within 3 to 5 days from the time mag-operate po sila. So kung Lunes po sila mag-operate, dapat by Thursday, Friday, bayad na po sila para makaikot sila kaagad. Hindi na gaya ng dati na umabot ng buwan-buwan. No? Of course, we would be using ang GPS, pero kung wala ho silang GPS, handa naman tayo maglagay ng tao both in the endpoints ng rota para mabantayan natin, ma-monitor natin ng tama yung pagtakbo ng ating mga sasakyan.